Bisperas na ng Pasko, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon pakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakalulu kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang siya ay sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbikis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuo siya ng tubig sa planggana at sinimulang hugasan ng mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabikis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutulito, "Panginoon," sabi niya, "di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa?" Sumagot si Jesus, "Hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos." Sinabi sa kanya ni Pedro, Hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin," tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, "Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo," ani Jesus. Maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakalulu sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. "Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo?" tanong niya sa kanila. "Tinatawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sinimulan po natin ang ating liturya sa paghahandog ng mga langis. Ito po'y binindisyonan kaninang ika-6 at kalahati ng umaga sa pagpapanariwa ng sumpa ng mga pari sa aming pagkapari. Ang pagbibindisyon po ng langis na ginagamit sa binyag bilang halimuyak ng pagiging Kristiyano ay dapat maamoy ang samyo nito. At gayon din ang langis para sa mga may sakit. Binindisyonan din po kanina upang sa gayon maging daan at instrumento ng kagalingan ng kaluluwa, katawan at isipan ng mga taong papahiran nito. Kaya nga naisip ko, after Holy Week, iikutan ko uli yung mga may sakit na dinadalaw ng ating mga laiko ministro, sapagkat may bagong langis na binindisyonan at ito naman ang ating gagamitin. At kung kayo'y may mga may sakit na kapatid na hindi nakasisimba, ang langis na ito ang ating ginagamit, tanda ng ating pananalig na ang langis ay nagpapagaling, nagpapalakas ng kaluluwa at pananampalataya para harapin ang karamdaman at sakit sa buhay. Gayon din, kaming mga pari ay nagsariwa ng aming mga pangako. Kinikilala po natin that we have common priesthood. When we got baptized, we partake in the kingly, priestly, and prophetic role as children of God. Kaya lahat po tayo ay may misyon ng pagiging pari noong tayo bininyagan. But we are ordained priests. After the common priesthood, there are selected few
who are ordained in order that the service of the church will be rendered and as a shepherd for the people. Kaya bagamat po tayo ay lahat ay pari, may mga pinili para magpastol, para simbahat at sambayanan. At kanina po'y sinariwa namin ang aming pangako at sumpa na ito'y gagampanan sa abot ng aming makakayanan at sa tulong at awa ng Diyos. At ngayon naman pong misang pagtatakip silim. Saan ba nagtatagpo ang common priesthood at ang ordained priests? Walang iba kundi sa banal na misa. Kaya ang ating namang pagdiriwang sa bawat parokya, tulad natin, ay ang pagmimisa ng takip silim, pagmimisa ng huling hapunan, na ang sambayanan ay binubuklod lagi sa hapag. At ito'y naganap 1,000 taon na, at ang 1,000 taong yaon ay may nauna pang kwento at storya na narinig natin sa unang pagbasa, kung saan ang mga unang Israelita ay alipin sa Ehipto at ang Diyos ay nagpahayag sa pamagitan ni Moises at Aaron na pumili ng kordero, gilitan at kuhanin ang dugo at ang mga pinto at hamba ng mga Israelita'y pahiran. At kapag dumaan na ang Panginoon, maliligtas sa anumang kapahamakan at kamatayan ang mga taong pinahiran ng dugo ng kordero ang kanilang mga tahanan. Subalit ngayon, ayon kay San Pablo, hindi na dugo ng kordero. Sa halip, si Jesus na ang kanyang dugo at katawan, ang iniaalay sa atin. At gayon din naman, ito ang dahilan kung bakit tuwing tayo nagmimisa, anong sinasabi? Ito ang kordero ng Diyos. Hindi na bibili ng tupa para gilit at kuhanin ang dugo. Si Jesus ngayon, ang bagong kordero na inihandog niya ang kanyang buhay. Siya ang bagong tipan na lagi nating pinagsasaluhan sa hapag ng Eucharistia. At gayon din naman, ang paghahandog na ito ng bagong tipan ay tunay na naganap sa krus. At ayon kay Pablo, si Jesus ang nagpahayag, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Ito ang aking dugo, ibubuhos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ninyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang bawat pagdiriwang ng banal na misa ay pag-alala. It is a memorial. But what are we going to remember? Every time we partake in the Eucharist, something that struck me every Eucharistic prayer na sinasabi po, before He was betrayed. At sa kalawang pagbasa, ito rin ang binanggit ni Pablo, bago ipagkalulus siya. Sa Ebanghelyo, binanggit din. Alam ni Jesus na ipagkakalulus siya. Alam natin ang pait at sakit kapag tayo'y pinagkakalulo. Kapag tayo'y pinagtataksilan. We know the pain and hurt every time we are encounter betrayal, especially of a close friend, especially of a spouse or family members. Kapag ikaw ibinebetray, ipinagkakalulo, talaga namang nagagalit tayo. At sa digital world, napakadali nating i-bash
at i-post upang maging viral ang kasiraan ng taong magkakalulo o nagkalulo sa atin. Pero ano ang kaibahan ni Jesus? Alam niyang ipagkakalulo siya. Wala ba siyang pakialam? Wala ba siyang ginawa? Kahit na siya'y may lakas at kapangyarihan, sabi po ng isang manunulat, ang kadakilaan ng pagkadiyos ni Jesus ay higit na maaaninag, na sa gitna ng kanyang lakas kapangyarihan, hindi niya ginamit, bagkos ginamit niya ang kanyang pakikiisa at pakikisangkot sa makasalanang sangkatauhan. That the divinity of God shines. Every time He does not use His power, but rather being one and in communion with the sinful, suffering humanity. And that is what Jesus have done during the Last Supper event. Sipin nyo, ipinagkalulo na, tumawag pa ng hapunan. Come to think of it, at tuwing tayo magmimisa, yun ang ipinamumuka sa atin, nang ipagkakalulo na siya. Anong ginawa ni Jesus? Lalo pa niyang inihandog ang kanyang katawan at kanyang dugo para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. What a marvelous act beyond our human understanding, but that is the greatness of God. Hinayaan niyang harapin ang sakit at paghihirap na ito ng kanyang kalooban na umabot sa karurukan ng krus. Sa kanyang huling hapunan, kanya nang inialay ang kanyang katawan at kanyang dugo para sa atin. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Nangangahulugan, every time we are confronted by the betrayal that we are doing against God, and still God continued to wash our sinfulness, offering His body and blood, and allow ourselves to take it personally and marvel out of it, I have some connection with God. Na tuwing tayo nagmimis at inaako natin kung gaano kadalas natin siyang pagtaksilan, itatwa, dahil sa pagpili natin ng kaluwagan ng ating buhay, dahil nais nating isalba ang ating sarili sa kahihiyan, dahil gusto lang nating bigyan ang layaw ng ating katawan, kahit alam nating immoral na ang ating isinasagawa at isinasabuhay. At hinahayaan natin si Jesus hugasan ng ating pagkatao ng kanyang katawan at dugo. Lagi tayong may kaugnayan sa Kanya. But without such kind of humility and allow ourselves to be proud on our sinful ways and not allowing God to wash us from our brokenness, from our woundedness, from our sinfulness, we have nothing to do about God. Ang kaugnayan natin sa Diyos ay nasa paghuhugas niya ng ating buong katauhan kapag ipinagkakalulo natin. At gayon din naman, kapag tinatatwa natin ang katuruan, ang katotohanan, ang gawang kabanalan at gawing kabutihan. Every time we allow God to wash us from our brokenness, sinfulness, and woundedness,
and humbling ourselves that we need God in our life and allow Him to enter into our brokenness. The mystery of the Eucharist is happening once again. Hinahayaan ba nating si Jesus hugasan ang dungis ng ating katauhan? O may pagmamalaki pa rin, pagmamataas at pagmamayabang? Kapag ganon, wala tayong kaugnayan kay Jesus. Ang kaugnayan natin sa Kanya ay nasa pag-ako natin na kailangan natin ang Diyos upang maibsan natin ang dungis at dumi ng mga kasalanang ginagawa natin sa ating buhay. Kaya po wag nating iwawaglit ang banal na misa na ating dinadaluhan ay naganap ng panahong ipinagkakalulu siya, pinagtataksilan siya, tinatalikuran siya. Pero bunga nito, habag at malasakit ang handog ni Jesus. At sinasabi niya, hindi siya mapapagod na ialay ang kanyang katawan para sa ating kaligtasan, ang kanyang dugo para at kapatawaran ng ating mga kasalanan. At kapag ninanamnam natin ito, na sinusuklian ng Diyos ng pag-aalay ng sarili, ang ating di katapatan, ito nawa ang magpanibago ng ating pagkatao, ng ating buhay. When we allow the compassion of God to enter into our wounded life, let its transforming effect be a reality and true to our lives. Kaya naman anong sabi ni Jesus sa huling bahagi ng ebanghelyong ating napakinggan? Binibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat niyong tularan. Kung akong Panginoon niyo't Guro ay naghugas ng inyong paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. After our personal encounter and relationship with God, whom we often betrayed, and yet offering Himself, His body and blood to us, and make it personally on our lives, God is challenging us to do the same to other people who hurt us, who are also wounded and broken like us. Because first and foremost, we experience the washing of God and the goodness of God in our lives. At ito po'y nararanasan natin sa maraming pamamaraan. Nung isang gabi po, ako'y nagdadasal sa loob ng simbahan at bukas pa naman ang pintuan. May ali po na lumapit sa akin, hagulhol ng hagulhol. At nabalitaan niyang ang kanyang asawang nasa ibang bansa ay may kalaguyong iba. But she could not take it on her own. And she does not even able to disclose it among her siblings or among her children. She need to endure how to be betrayed. And the only resort is to go back to God and ask for strength na patuloy pa ring hugasan ang paa ng kanyang mga mahal sa buhay kahit alam niyang siya'y merong pinagdaraanan at dinadala. Hindi hihinto. Meron din ng kwento na mga anak ay nalulung sa masamang bisyo, pero kahit masakit ang dinaraanan ng anak, ang pamilya'y nananatiling tapat para suporta at maniwala na ang pagbabago'y magaganap pa rin sa kanilang anak na nalihis ng landas.
These are stories of people who once are broken, and yet out of their brokenness, experience the mercy and love of God. And out of God's mercy, they are filled with hope that people could also change in spite of their infidelities, in spite of their brokenness, in spite of their sinfulness. May nakilala po ako sa ating sambayanan, at siya naman ay nag-confess sa harapan ng pangkalahatan. At siya'y umako na siya'y dating lulong sa droga. Pero dahil napasanib siya sa sambayanan natin, nagkaroon ng pagtutuwid at pagbabago. At sa kanyang kwento, dahilan sa pagtitiwala ng mga kasapi ng sambayanan at patuloy na nag-aakay sa kanya, ang pagbabago'y naganap sa kanyang buhay. At magpahanggang ngayon, aktibo siya sa gawain dito sa ating simbahan. Mula sa pagkakalugmok sa kasamaan, dahilan sa mga kapatid sa sambayan ng nananalig at nagtitiwala muli sa kanya, hindi imposible na ang pagbabago ay maganap sa kanya. At tuwing linggo, lagi siyang nagsisimba. She found refuge through the trust and confidence of other people. She find refuge on the love and trust of God once again to her. And out of it all, nagkaroon ng pagtutuwid at patuloy na pinagsasamikapan na isaayos muli ang buhay. Kapag may mga ganyang kwento't storya, babalik ulit tayo sa Eucharistia, sa gabing ipinagkalulu siya, ang sukli ni Jesus. Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Kaya ang banal na misa ay hindi natatapos. Na tuwing tayo'y dadalo rito, inaanyayahan ni Jesus, hugasan din natin ng paa ang ating kapwa-tao. Matuto rin tayong magpakumbabang loob ng paghandog ng sarili sa paglilingkod tulad ni Jesus na ating pinagsaluhan. Hindi kailangan ng pagmamalakit, pagmamayabang. Sa halip, ang kabakumbabaan ni Jesus ang ating pinagsasaluhan. At kung siya ang ating tinatanggap na dakilang lingkod at isinasagawa natin at inaako, hinuhugasan pa rin ako ng paa ni Jesus. Hindi natatapos ang aking ugnayan sa Kanya. Patuloy rin akong maghuhugas at dadamay at patutuloyin ko rin ang sakit at paghihirap ng aking kapwa sa aking buhay upang katulad nila, pare-pareho tayong hugasan ng paa ng puong may kapal. Sa pagdiriwang natin ng huling hapunan, hindi hayop na tupa ang ating pinagsasaluhan. Si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang naghuhugas lagi ng ating paa, ng kanyang dugo at banal na katawan. Patuloyin natin siya sa mga sakit natin, hirap at mga pagkakasala. Patuloy tayong magpahugas ng ating sarili sa Kanya. At kung pinatutuloy natin siya sa ating mga sakit, inaanyayahan din niya tayo na yung mga taong gumagawa ng sakit sa atin, hugasan din ng atin sila ng paa. Yung mga taong nagkakalulo at nagtataksil sa atin, hilingin natin, tulungan tayo ng kakayanan
na maghugasan din ng paa ng isa't isa. Kapag ganun, hindi lang seremonyas at debosyon o ritual ang Eucharistia. Ito ngayon nagiging buhay na alaala na patuloy nating ginagawa sa araw-araw nating pamumuhay. And deliberately, we are living up a life that is Eucharistic, that does not end in the sacrament, but allow to transform our lives to truly a humble servant of our Lord Jesus Christ. Pagkatapos po ng homilya, makikita niyo muli ang paghuhugas ng paa. Alalahanin niyo ang inyong mga mahal sa buhay, ang mga taong nakasasakit ng inyong kalooban, ang mga krus na inyong pinapasan sa araw-araw. Nawa makahugot tayo ng lakas kay Jesus na hindi napapagod na hugasan ng ating paa ng kanyang katawan at ng kanyang dugo sa banal na Eucharistia.